Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Lunes, 24 ng Abril, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy overseas, mga Filipino, kung saan man parte ng mundo, either live or uploaded mamaya. Kumusta ka, Lex? Ayos naman, Ben, at nice to see you back. Well, thank you. Good evening, everyone. Alright, diretso na ho tayo rito. Si Pangulong Rodrigo Duterte hinimo ka mga Filipino athlete na mag-ROTC upang matutong humawak ng armas. Tigilan na raw ang paghihingi ng tulong seguridad sa ibang bansa tulad sa Amerika at umpisahan ng sanayin ang bawat mamamayan. May nakikita ba si Pangulong Duterte na hindi natin nakikita kung kaya't binubuhay muli ang ROTC sa kolehiyo? What do you think? Siguro, aminin na ho natin mga ka-KP na tayo po bilang bansa, wala pa ho tayong ganong kapabilidad in terms of weaponry, arsenal. Medyo wala, ang layo pa ho natin kung ikumpara ho natin sa ibang mga first world countries tulad po ng Amerika, China at iba pa dyan. Pero siguro nakikita ko sa ating pong Pangulong Duterte, parang ang dami na hong batugan dito sa Pilipinas, lalong-lalo po yung mga estudyante na wala nang alam kung yung gagawin lamang ho, mag-computer. Naku po, dapat mag-practice na tayo. Pero ako dyan, Lex, ganito lang. Either may nakikita si President Duterte, diplomatic lang siya, ayaw niya magkaroon ng sigalot sa China. Yes. So, pero ang paghahanda, kinakailangan dyan. Another thing, gusto niya ma-develop yung sense of patriotism. Yun. Na kinakailangan, sino pa bang mamamahal sa iyong bansa at i-defense ang iyong bansa just in case kapag medyo may sigalot na nangyari na hindi naman tayo, tama sinabi mo kanina, kulang tayo sa mga armas, etc., malitan tayong bansa. But we have to, we're a sovereign nation, kinakailangan natin protekta ng bansa natin. Sino pa ba naman ang poprotekta niyan kundi mga mamamayan? Yes. Pero ang mamamayan, pag walang magmamahal sa bayan at ayaw nilang iaalay ang buhay nila sa bayan. Totoo. Tatandaan mo, di ba? Mahal niya mga sundalo, mga pulis. Ang mga mamamayan, kinakailangan ma-develop yung sense of patriotism. Pagmamahal sa bayan na Boy Scout nga Ang tanong, laging handa ang Boy Scout. Oo, laging handa. Iaalay mo ba ang buhay mo para sa ibang bansa? Di ba nasa kanta ng ano yan? Lupang hinirang mo natin yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang sa'yo is yung ating pong bandila, which is ang Pilipinas po yan. Anong sa inyo, mga ka-KP? Sige nga ho, i-post ninyo ang inyong pong mga mensahe, inyong pong mga salubin, komento, mag-iwan po ng mensahe sa aming pong Kilos Pronto page, Facebook page po yan, makilahok, maka-analisa, mga KP, interactive po ang ating programa. Maliban dyan, mga bossing, mga KP, eto nag-iisang sumbungan sa prime time. Mainit na issue at balitaan, investigahan, umpisa na. Anong nangyari sa mga batang ito kung todo pasikat ang mga loko? Alam kaya ng mga magulang ang pinaggagawa ng mga ito? Alamin sa Kilos Pronto.
Natural ni ate inirereklamo, masangsangat mabahong amoy, kalat na sa baryo, dumi ng mga alagang baboy, masyado ng perwisyo. Mr. Mayor, kailangan ng tulong nyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sa Quiapo, Maynila, hindi lamang mga puo ng Nazarenong dinarayo. Ilang hakbang mula sa simbahan, dinudumog ang kakaibang laro. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, unang istoryo natin sa ating pong Kilos Pronto ngayong gabi, ibungad natin ang kakapalan ng mukha ng isa pong kuliglig driver dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang Kolokoy Ben, itong tsuper, para makaiwas abala ho sa trapiko, abay humarurot at nag-counterflow. Pero ang kinahinatnan ng kanyang ginawa, panuurin po natin. Kung humihilik na ang ibang otoridad na dapat ay nagbabantay, pues sa Kilos Pronto, gwardyado kayo. Sadyang mapagmatsyag ang aming lente. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Traffic! Isang ordinaryo eksena lamang na makikita natin sa ating lansangan araw-araw. Alas 7:30 ng gabi sa kabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Naaktuhan ng aming kamerang isang pasaway na kuliglig driver. Nakita ninyang may blinker ang kasalubong na van, dumiretso pa rin. Tekas mo, Chong! Pero dahil nasa tamang linyang van, tiklop si Kolokoy. Hinila ang kanyang sasakyan bago itinabi sa gilid. Yun naman pala, sa susunod, mamang driver, sumunod ka sa batas trapiko para iwas perwisyo. Ayo, mula sa kuliglig, dito tayo sa pagmumotor. Hindi malaman kung katuwaan o hanap kamatayan po ang trip ng grupo ho ng mga kabataan dyan po sa Fairview, Quezon City. Walang pakialam kung madisgrasya sa pinapalipad po nilang motorsiklo. Basta ang importante, sikat sila o in sila sa kanila pong ginagawa. Panoorin natin. Habang nag-iikot ang Kilos Pronto, napitikan ng aming kamera ang mga grupo ng kabataan na nagpapasikatan sakay na kanilang mga motorsiklo. Harurot dito, harurot doon. Wala mga safety gear at side mirrors. Mga kabataan puro forma at yabang ang pinapairal. Yan ang naaktuhan ng KP team dito sa bakanteng lote sa Fairview sa lungsod ng Quezon. Ang isang Kolokoy, pilit na pinapalipad ang harapan ng kanyang motorsiklo. Nagpapasiklab ang Kolokoy, makuha lamang ang atensyon ng ibang kabataan. Konting mali mo lang, iho, disgrasyang abot mo. Ito namang isa, iba ang paandar, ang kasang isang kasamahan habang nakatalikod sa kanya. Ikaw na! Lumipat naman kami sa kabilang grupo. Ang mga bagets dito, may mga kasama pang chicks. Ang kanilang motor tricks, makipagsabay ng harurot sa ibang mga motor riders. Mga Chong, alam ba ito ng inyong mga magulang? Kung ayaw nang mauwi ang buhay nyo sa disgrasya, mag-isip-isip kayo sa mga ginagawa nyo at huwag puro angas at forma. Yan ang sinasabi, Ben, pag walang ROTC, yan ang ginagawa ng ating mga kabataan. Ay, sinabi nga natin kanina, no? Mantakin nyo kung may ROTC lang, may CAT nung araw, inabot nyo, may Boy Scout man yan, may Boy Scout tayo. Yung mga Kolokoy, hindi mag-aaksi ng panahon, dapat naglilinis na mga kanal yan, yung civic action, siguro, alam nyo ng araw, Lex, di ba? Bata pa siguro kayo noon, ako inabot ko yun. Yung ECAP, yung Citizen Youth Action, Citizen Action Program. At least may ginagawa. Kung ganyan ang ginagawa namin. Mga putok sa buho na, ipa-ROTC na yan. Dati mga bike lang yung pinapawili. Ngayon, motor na. Ayan po, may makina ho yan at baka madali ho kayo sa maling pihit ninyo. Tumba, disgrasyang abot ho niyan. Siguro, kung meron kayong talent ng ganun, gusto nyo, sumali kayo dun sa, yung Got Talent ba yun?
Pwedeng talent nila yun eh. Pero maging talent ka rin kung sa ROTC ka. Yun. Maghawak Pwede. ng baril, magmarcha-marcha ka, yung cadence na bilis ng marcha, may magagawa kayo, titibay yung mga legs ninyo, hindi yung tinatamad na kayo, naglalakihan ng kung ano-ano dyan sa pondeo ninyo yan. Kaya kayo kung ano pinagagawa nyo. Dito naman tayo, Lex. Karanilang tanawin sa kahabaan ng Quezon Boulevard ang debotong dumarayo sa sikat na Quiapo Church para magsimba. Kaya naman madalas puno ang mga tao at sasakyan ng kalsada. Pero itong sinilip natin, iba. Mga grupo ng mga taong sugal ang sinasamba. At ang napili nilang pwesto, hindi kalayuan sa simbahan ng Nazareno. Panoorin. Kilalang dinarayo ang bisinidad ng Quiapo ng mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Pero ilang metro lamang umanong layo mula rito, may ibang dinarayo mga tao. Sa isang text na natanggap ng Kilos Pronto, lantaran daw ang color game sa bangketa sa Quezon Boulevard Corner Solar Extension. Inuntahan ng KP team ang lugar para beripikahin ang sumbong. Positibo! Hindi magkandatuto ang mga parokyano sa pagtaya sa nasabing sugal. Mapalalaki o babae, lokong-loko. Mula sa kalsada, kinukubli lamang sila ng tolda. Ang mga mananaya, mistulang nakahanap na kanilang kasino sa lansangan. Tataya sa kanilang mapipiling numero. Hintayin ang tatamang kulay sa 3 dice na binobola. At presto, doble pera pag nanalo, pero nga kung talo. Ang nakapagtataka, may police assistance desk sa di kalayuan, pero bakit ganun kalakas ang loob ng operator ng sugalang ito? City Government of Manila at Manila Police District, huwag nyo nang antayin pag hinalaan kayo na may pizza sa kalakarang ito. Kilos pronto, ipatigil na ang sugalang ito. Ako, Lex, hindi mangyayari ito kung walang kuntsabahan at sinasabi natin na sanib puwersa ng barangay at yung PNP sa lugar. Yes. Kasi unang makakita niyan, yung mga barangay tagay, baka busy na sila sa tagay, nagpapalaki ng mga bondat na tiyan nila, at yung mga pulis dyan, nagbubulag-bulagan, matutuluyan na kayo dyan. At itong may sakit dito, hindi nakakaabot yan sa City Hall dahil yan, naghihili ka na, Mayor Erap, hindi mo kasalanan to. Kasalanan ng mga tao mo dyan. Kaya lang, Lex, itong simbahan, hindi lang yan. Pati yung mga card reader dyan, may mga tongpats yan, patong doon sa mga pulis na estasyon. Alam na namin hindi nagagalaw. Hindi nagagalaw. Nako. Ito pa kaya? Ay tanong, may piyesta ba? Wala. May patay ba dyan? O kita mo, Natatapos lang. anong klaseng laro yan? Ito pera nilalabas sa dito talagang illegal gambling na ho kung masasabi ho yan. Yan nangyayari ho dyan sa bandahong Barbosa pa lang may ano dyan Barbosa PNP Ay, at nako. PCP. Ano ba hong ginagawa ni Hepe dyan? Baka Ay, siguro nako. sir, baka hindi kayo walang nagre-report sa inyo. Or baka naman alam ho ninyo. Kinukonsinti ho ninyo. Nako sir, baka gusto nyong malipat sa basilan. Malipat sa sulo. Gusto ba ninyo yan? Bago mangyari yan, ikaw muna District Director Yun. ng MPD. Nako. Baka ikay natutulog sa pansitan, ikay pinependehot, nilalagyan ng ipot sa iyong bumbunan na yung iyong PCP head dyan, alang ginagawa, kundi, ay sus Mariosep na yan. At yung kapitan dyan, kaya ako, nawawala na ako ng gana ng sinasabing election ng barangay. Kita mo, anong silbi ninyo mga barangay kayo? Wala. Dapat ina-appoint kayo na may kondisyon. Kung hindi kayo nagtrabaho, tinatanggal. Pero pag nilagay mo dyan na, inelect ako eh. Kaya sabi ni Presidente Gong at maraming iba, tigilan na yung mga barangay-barangay. Wala namang katorya-torya. Hindi namin nila lahat. Pero example, Quiapo. Ay kayo mga pulis dyan. O MPD, District Director, gising ka na ba? Si Colonel Jigs. Pero general na siya. Hindi siya si Colonel. Colonel general. ang apelyido niya. Colonel. Si Jigs Coronel. O ngayon, General ka pa general ka na. Oo. Abay, baka gusto mo mapunta ng basilan. Nako. Ayusin mo na. Ito Ship naman up tayo. or ship out. Okay. Sumbong prompt naman tayo dito sa Kilos Pronto. Mahigit 1 taon na raw sinisinghot ng mga residente ng barangay sa Alangilan sa Negros Oriental ang umaling aso na mabahong dumi ng baboy sa kanilang lugar. Ang may-ari kasi ng dating backyard piggery lang, sinarapan daw ng kanyang kababuyan. Ano rin?
Sa pinadalang reklamo ng isang concerned citizen sa Kilos Pronto, pinasingaw niya ang mabahong negosyo ng kanilang kapitbahay na kinilalang si Evelyn Paguntalan, residente ng barangay Alangilan sa bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Base sa sumbong, Pebrero noong nakarang taon, sumulpot sa residential area ang babuyan ni Evelyn na nooy nasa 3 biik lamang hanggang sa dumami raw ang bilang ng kanyang mga baboy na nagdudulot na raw ng sakit ang masangsang na amoy nito. Sa Sanitary Department ng Alangilan, Santa Catalina naman, diretso nilang idinulog ang kanilang problema. Isang tangke ang ginawa nila bilang tapunan ng dumi ng mga baboy. Ang problema, hindi pa rin daw nawala ang masangsang na amoy ng mga baboy. Panawagan ng mga residente, aksyon na naman ng lokal ang reklamo nila laban sa baboyan. Okay, para sa, isyong ito, para aksyonan Kilos Pronto, sa linya nating telepono si Monique Obrero, Barangay Chairwoman ng Barangay Alingilan. Alingilan, Santa Catalina, Negros Oriental. Maayong gabi, ma'am. Ma'am, Barangay Chairwoman Monique Obrero, magandang gabi. Hindi na rin. Monique Obrero, maayong gabi Monique Obrero, Barangay Chairwoman. Alam nyo mga ka-KP, busy raw sila sa kanilang piyesta. Ay, nadistorbo natin tong chairman, barangay chairwoman na si Monique Obrero. Kasi busy sila sa kanilang piyesta. Ngayon, nakabukas ang kanyang telepono, baka kulang sa linis ng taenga. Nakikinig ka ba, Monique Obrero? Monique Obrero? Buhay ka pa ba? Oh, buhay pa raw siya. Mabuti naman na buhay ka. Sumagot. Milagro. Okay. Live ho tayo, Monique Obrero sa Channel 4. Si Ben Tulfo to sa Kilos Pronto. Kasama si Alex Santos sa PTV4. Dito tayo ngayon, live tayo sa Kilos Pronto. As we speak, naka-on the air tayo, kaya sinasabi ko sa iyo, baka busy ka sa piyesta. Ma'am, naririnig mo ba o may problema tayo sa pandinig? Baka kailangan nyo ng hearing aid. Hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Magbisaya. May Kasi ako Bisaya. Bisaya na. Naamang problema sa inyo dyan, ma'am? Kasabot ka? Una. Dunay problema. Naay problema sa inyong barangay, mabaho na mga baboy. Unsa mang imo mahimo barangay chairwoman? Ako na silang Unsa man ang ako mga nadungog na mga baboy siguro na. Unsa mga gikatay na ba mga baboy diha? Oo, unsa baboy man na. Banha ka diya sa inyong likod, ma'am. Di madungog. Siguro ma'am, ang iyong TV hinaan mo kasi nag-echo. Echo. Pakinggan mo na lang sa telepono. Gatanaw siguro sila sa PTV4. Kung ikay gatanaw sa PTV4, sikat ka ngayong gabi. Oo. Sige. Ipalong sang ang TV para makapaminaw ka sa mua ba? Yan. Sige pala. Tirahin mo, Lex. Ma'am Monique. Unsa may imong himuon diri sa problema sa imong mga tao diha sa barangay Alangilan? Tungod sa mga baboy daw na perting bahua oy. Kayo hoy nakikinig sa Maynila sa PTV4. Misunod ba sila sa imong gihisgot? Misunod ba sila sa imong hisgot na himuon ng septic tank? Ilan lang dito na zero. Kaya dili man ko nila ma-up-to-date o limpyo. Kami lang matalong sa gabi Dili sila makakuan ba? Tingali mo, Nick, ipakita ang imong kaisog diha. Basig dili sila mutuon nimo bila isip isa ka barangay chairwoman, kinanglan
Ingnan nila, oy, kundi ka musunod, kuha, sumbagon ta ka karon. Kana? Oh. Tinuod! Oh. Ay, katawa diha. Basig binuangan ka lang nila, di sila motuon nimo ba? Kinahanglan mo siguro ng tabang. Mutabang mi sa imo para si hampan, ang pakuna ang mga nawong nila diha. Imo kong tabangan. Oh. Tabangan. Kisa may tagiya ng babuyan na. Ihisgot diri para sige. atong bulgar yung pangalan. Oh. Ang tagian ng baboy ka Congressman Philippines na sir. Congressman da sir. Babaho yung baboy. Congressman da sir. Congressman isa-isa, Daser? Da sir? Henry Davis. Congressman kisa? Congressman Henry Davis. Kay Henry Tebes. Okay, Henry Tebes. Sus, kaila ko ani. Okay. Kay congressman din na, pila ka dako ba na babuyan? Pila ka baboy diha? Pila ka baboy na, pila ka heads ba na? Wala siya sir, mga tag-30 ka buong na ginapabuhi. No. 30 ka baboy. Uy. Oh. Nya, dili sa mutuon nimo. Ikaw yung barangay chairwoman diya. Pag madato na lang yung baligya, ilan na ba yung baligya? Okay. Gitagaan mo ba ang permit yan si Congressman Tebes? Sanitary permit diha sa munisipyo niyo? Na ba siya barangay permit para sa baboy niya? Wala po sir. Unsa mang himuon na to ngayon? Wala. Sagpaw na to. Wala di permit na unsa man si congressman. Uy. Ngayon, sabihin mo, Lex, translate. Kasi ako, mistisong Bisaya. Sige. Sabihin mo, Lex, ha? Okay, sige. Sabihin mo, ngayon na laman na natin. Karon na Monique, naibaw na namo ang baho ni congressman. Tama ba? Hindi si Congressman. Hindi ba si congressman? Yung baboy. Yung baho pala ng baboy. Hindi binanggit rin wala daw permit eh. Sabihin mo, mababong baboy ni Congressman. Baho daw baboyan diha. Ni Congressman Tebes. Ni Congressman Tebes. Okay, ganito. Pwede mo sabihin mo ngayon sa ere, Congressman Tebes, sige. Ani na lang barangay chairwoman, Monique. Mayor na sa karon. Mayor na. Mayor na sa karon. Demoted na. Humanang iyang term siguro congressman. So, mayor na sa karon. Gusto nimo ng tabang sa amuha. Mayor na sa Sayawan. Oo. Chairwoman, gusto nimo ng tabang sa amuha ni Alex. Unsa mga mahimo para tabangan ka diha? Mga wala ko din mong kapabuto sa among mahimo ano. Di siya kalihok. Di siya kalihok. Okay. Sige. So, kinsa may mayor diya sa Santa Catalina, maayo kung siya na sigurong muhatag og aksyon diya, Ma'am Monique. Kisa siya, mayor. Lito, ano? Pakidol sa ang imong baba sa telepono kay di madunggan oy naunsa mga ni si Monique oy. Masay ngalan sa mayor? Nathaniel Electona. Ayun, kana idol-dol para kusog ang tingog ba? Okay. Nathaniel Electona. So mga itagtabang kay Mayor Electona. Okay. Pwede ka ba mag-apila kay Mayor Electona? Ingna siya na kinahanglan nimong tabang diha kay tigas-ulo ditong si Congressman Tebes. Baho iya mga baboy. Sige, ingna na sa ere. Ayaw ka ulaw. Sige, ihisgot diri sa ere. Sige. Ingna Mayor Electona, go. Sige, go. Unsa man na. Mayor, mga may tabang ni mo Mayor, aning kabay na may sa ang problema nga bao kayo ang baboyan ni Mayor Tebes. No, yun. Dili si Mayor Tebes ang mabaho. Kung nanonood naman si former congressman at Mayor Tebes, bukas po ang Kilos Pronto sa inyong panig, ha? Para mabigyan linaw po yung problema dyan. Monique, ako'y nagpapasalamat sa iyo na naintindihan namin, ano? Kaya itong sino ba itong mayor mayor ng Negros muna? Ni Santa Catalina? Si Mayor Nathaniel Electona. Nathaniel. Nathaniel, okay. Oo. Kung maaari, Mayor,
ikaw na magsabi dyan sa kapo mo, Mayor, si Mayor Henry Tebes, mabaho ang kanyang mga baboy. Siguro maganda dyan sa Mayor Tebes, ipasinghot sa iyo mga baboy mo dyan, ilagay mo sa iyong ilong, singhutin mo hanggat gusto mo, saksak mo sa baga mo, kasi nakakadistorbo ka na, Mayor Tebes. Kung gusto mong umapil at gusto mong makatabla, tawagan mo kami, si Alex, kasi marunong siya magbisay. Kung Tagalog, ako. Kaya lang, Mayor Nathaniel, Electona, kawawa naman itong si Monique Obrero. Oo, wala siyang magawa. Wala siyang magawa kasi mabato. Kaya kayo dyan sa Negros, kung kayo nakikinig, pakiabot lang yun sa butihing mayor ninyo. Ang baho-baho ng kanyang mga baboy. Ewan natin kung sino may-ari ng baboy dyan, baka mabaho rin. Pero sabi si Mayor Tebes eh. Oo. O Mayor, naging Congress ka man ka. O kung makakaabot sa iyo to, national TV tayo, please lang, gawan mo na ng paraan. Narareklamo kayo eh, ha? O si Monique, daghan salamat ha. Monique, daghan salamat. Madamo nga salamat. Hello. Oh, Hello, sir. kulbang ko. Hello, sir. Madamo nga salamat. Dagang salamat, Monique. Ako immigration, sir. Ano siya daw? Yata, karang di pabuhi na ni Evelyn Kabuntalan. Oo. Mayor, si pabuhi ka Evelyn Kabuntalan. Si Evelyn Paguntalan ang nagunsa, kanang caretaker diha. Oh, sige. 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 Okay. Pero kung kay Mayor na, mas dali na si Mayor maghatag og order sa iyang caretaker diha, nya limpyuhon para dili manimaho ang baboy diha. Monique, Sige, dagang salamat na lang. madamo nga salamat. Mahirap rin talaga, Ben, no? Kung ikaw ay barangay chairwoman ka lang, tapos ang kalaban mo ay isang alkalde, hindi ka rin talaga papansinin. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kayo ho'y nanonood sa PTV, live ho sa Manila. Wala ho kami sa probinsya. Kasi kung sakaling Bisaya ni Alex masyadong, ang kanyang Malalim. talagang malalim. Sobrang lalim, talagang malulunod ako eh. Ako kasi mababaw Bisaya ako. Kung kayo ho'y masanay na ho kayo sa amin para doon sa mga, eto hong programa to hindi lang ho pang Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao. Handa na ba kayo? Kami lumalapit sa inyo lagi. Kung kayo mayor, congressman, kung sino man, pag nilapitan namin kayo, sasalita ninyo, yun din ang aming sasalitain. Yun. Kung matitigas ang ulo nyo, sasalita nyo rin gagawin namin. Kung kapalmuks kayo, sasalita nyo rin kapalmuks din kami. Hindi kami mahihiya sa katotohanan sabihin ang bagay na dapat makaabot sa inyo. Period. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Tagalog na ho tayo, ha? Hindi na ho tayo magbibisaya dito. Mga ka-KP, familiar ba kayo sa bullfighting dyan sa Espanya? Yan kung nakipaghabulan sa mga matatapang na toro o bull. Gusto nyo bang maranasan yan? Aba, meron ho tayo dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan lumabas pa ng bansa dahil meron po yan sa lalawigan ng Masbate. Halika na, samahan tayo ng Department of Tourism. Ito po, panoorin natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfoteo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang usapin tungkol sa turismo ng bansa.
Tagged as the rodeo capital of the Philippines. Kilalang Masbate, hindi lamang sa mala Australian landscape nito, kundi maging sa kanilang masaganang agrikultura. Matatagpuan ang isla ng Masbate sa Bicol Region, sa pagitan mismo ng Luzon at Visayas. Masbate was still a sleepy town. So ngayon, when I came back, it has entirely changed. Name it and they have it. Dahil hindi lamang tanawin ang hahabulin mo ng tingin, kundi maging ang mga ngiting isasalubong sa iyo ng mga Masbateños. At ngayong panahon ng mga pista, isama na sa bucket list nyo ang intense adventure that only Masbateños can offer. Ang Rodeo Festival. The Rodeo Festival, second week of April, we have our own type of rodeo. This is the day-to-day activity at the ranch that we develop into a competition. 1993, we started this, and now we are on its 24th year. The event is faster, and how we run it is more professional this time. So put your cowboy hats on and ride along as we experience Masbate at its finest. Matapos ang parada, simula na ng aksyon. All cowboys of different sorts, mapa-ranch or student cowboys mula sa iba't ibang panig ng bansa, nagtagisan ng lakas. We also have 400 participants with 2 categories and 1 division, like the profession category and the school category. Under the school category, there are 2 divisions, the men division and the women division. So saddle up and have an awesome cowboy-tastic experience. Subukan ang inyong tapak sa bronc riding. Nariyan din ang casting down at karambola. At ang classic at pinaka-inaabangan, bull riding. Kami po ay from Isabela State University. Sa amin po kasi normal na po sa amin yung may nasusuwag, may nababalian ng buto, may napipilayan. Parang na lang po. So we take the risk po para maglaro lang po. Kumbaga po, no pain, no gain. Hindi lang sa mga Pinoy patok ang tradisyong ito ng mga Masbateño. Dahil nag-e-enjoy din ng todo ang foreign visitors na game sa kasiyahan. First time in Masbate, first time to watch a rodeo. At the beginning it's weird, like oh my god, the animals, but at least it's okay. It's okay, it's fun. It's very scary and you hear all the people screaming, so I know it's like a big show, like American. It's very nice, I enjoy it. It would be a good reason to come back here. Hindi man natuloy ang cattle drive kung saan pinakakawala ng mga baka sa mga kali ng Masbate City. Bumawi ang mga Masbateño sa Juego de Toro. Dito, finders keepers. Pwedeng i-take home ang bakang mahuhuli mo. Ingat lang ha, dahil talagang mas challenging ang isang to. Nasuwag, natumba at nagulungan man ang karamihan sa mga kalahok. Tunay na ang larong ito ay hindi lang sukatan ng lakas ng loob, kundi ang pagnanais na buhayin ang tradisyong talaga namang may pagmamalaki ng mga Pilipino. Everybody's welcome next year. Everything that you can imagine in a cowboy life, Masbate has it for you. Our very own ranch life in the Philippines. Kaya sa susunod na taon, make it a point to join Masbate's version of Old West at isama na sa inyong travel goals ang Rodeo Festival. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ako muli as we bring you the latest travel trends here in wonderful Pinas.
Okay, mga ka-KP, dito naman tayo sa mga karamdaman ng mga simpleng tao. Hindi ho sila mga endorser, hindi ho sila binayaran. Kusang loob sila nagsalita ng makaranas ho ng lunas. Ito yung hiwaga. Diabetes na, enlargement of the heart pa, prostate pa, cortical cyst, kidney stone, liver cyst. Ang dami ho nito. Isang tao lang ho to, ano? Na-diagnose siya, may diabetes 2004, tumaas ang BP at cholesterol, nagpa-ultrasound, nagkaroon ng mild enlargement ng prostate. Panlalaki ho yan. Diagnosed kidney stone, nagkaroon ng cyst sa atay, nagkaroon din ng cortical cyst sa kidney. Nakitang, ito ho, mapanood ho, nakitang binibentang King Sorbal. Nagpa-ultrasound after 3 months. Bumagsak sa gallbladder and kidney stone. 3 months, nagpa-ultrasound muli, nawala ang kidney stone. Abay, mas maganda ho siguro. Ito ho'y nagpatingin sa doktor, regular na ho eh. Eto, pakinggan na lang ho natin ang istorya ho nila. Parang public service na rin ho, para doon sa may karamdaman, bibigay ho sa inyo ng pag-asa. Panoorin. Nagsimula yung aking diabetes noong 2004 na ma-diagnose ako sa Butuan Doctors Hospital. Tumaas din ang aking cholesterol nun. Naging 150/90 ang aking blood pressure nun. Nung ipapadala ako sa Qatar noong 2009, nagpa-ultrasound ako dyan sa St. Patrick sa Mandaluyong. Nagkaroon nga ako ng mild enlargement na 31 grams na ang laki ng aking prostate gland. 2009 din ito, after my retirement, na-diagnose ako dyan sa Gordon Hospital sa Olongapo na meron akong 2 to 3 millimeters na nakabara doon sa right pole ng kidney ko. Nagkaroon din ako ng 1 centimeter na cyst sa liver. Yung cortical cyst sa kidney, pure cortical cyst sa kidney na 0.5 centimeter. Late na ng 2009 din yun. Nakita ko nga dyan may nakapaskip sa Marbon Lads. Kasi nga may nakapagsabi sa akin isang kasamahan kong supervisor na maganda raw gamitin yung King Herbal. Simula na uminom ako ng King Herbal. After 2 to 3 months, nagpa-ultrasound uli ako. Doon nakita na yung nakabara sa aking na kidney stone na 2 to 3 millimeters, bumaksak na doon sa pantog. So after 3 months uli, nang i-ultrasound ako, totally na nawala. Pagkatapos yung cortical cyst ko tsaka yung aking cyst sa liver, nawala rin. Every 3 months ang regular check ko sa aking doktor sa dinalupihan kay Dr. Anulacion. Since 2009, hindi na ako pinainom ng prescribed medicine sa diabetes. Ang sugar ko dati umaabot ng 142. Ngayon, meron ko minsan 79, pero itong latest ko 111. Since 2009 up to present, tuloy-tuloy ang inom ko ng King Herbal para ma-maintain ko yung good health ko. The fish are eating. So should you, anak.
Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto at syempre dito sa Kilos Pronto, malapit to tayo sa mga OFWs na nangangailangan po ng tulong na gusto nila hong umuwi dito sa ating pong bansa. Kaya naman ho, ito pong si Alejandro Arzaga na taga Banggi, Ilocos Norte ay tumungo ho dito sa ating pong istasyon para hingin po ang tulong ng ating pong programa at the same time ng ating pong ahensya sa pamalaan na siya po ay nangangasiwa ho sa ating mga OFW. Yung kanya pong girlfriend na si Lorena Esteves, na isa pong domestic helper dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia, meron pong problemang medikal. Ito po may tumubo daw ho sa kanya pong mata ni Lorena at batay ho sa pag-check daw ho sa kanya ng mga doktor ho doon sa Saudi Arabia, ito daw ho ay medyo isang stage na ho na maari po siyang mabulag. Kaya ito pong kinakabahan ho ng ating pong bisita ngayon na si Alejandro Arzaga. Kaya siguro tanong na rin po natin kay Alejandro. Alejandro, ilang taon na bang nagtatrabaho si Lorena dun sa Riyadh, Saudi Arabia? Mga 8 months pa lang po siya. 8 months pa lang? Opo, sir. Pero nung umalis siya dito sa Pilipinas, hindi ba niya napansin na may depresya yung mata niya? Hindi po, sir. Oo. Ano daw sabi ng girlfriend mo? Ano ba yung, bakit ba biglang tumubo or ano ba nangyari? Sa sobrang init daw po dun, sir, sa ano. Okay. Yun lang po. Tapos pina-check up po daw nila. Anong findings nung pag-check up sa kanya? Binigyan po siya ng gamot, sir, na papatak lang, sir. Pero hindi daw po tumatalab dun sa mata niya, sir. Ano bang itsura niya ngayon? Ano bang namamaga bang mata niya? Pakilarawan sa... Kung nahihinitan po, sir, namumula. Okay. Tapos, lumuluha po siya, sir. Oo. Yun lang po, sir. Oo. Tapos, ano namang ginawa ng employer niya? Tumutulong ba employer niya o ano lang siya? Parang walang pakialam po, sir. Walang pakialam? Opo, sir. Pero sabi mo, dinala siya sa... Opo. Nagpa-check up rin? Opo, sir. Okay. Kumusta ngayon? Naibalik ba siya sa pagpa-check up para Hindi na magamot? po, sir. Hindi na po, sir. Pinabayaan na po. Okay. Bakit niya gustong umuwi? Dahil ba ito'y nakaka-apekto na talaga sa kanyang trabaho? Opo, sir. Para gusto niya umuwi po, sir. Para magamot yung mata niya, sir. Dito. Naidulog ba niyo itong problema nito ni Lorena sa kanyang agency dito sa Pilipinas? Opo, sir. Pero sabi nila po, magkulong ka ng isang buwan, sabi nila, para mapauwi ka, sabi nila. Magkulong? Opo, yun ang advice ng ng agency? Anong klaseng advice yun? Anong agency ito? MSL po, sir. Alejandro? MSL po, sir. MSL? Opo. Agency? Opo. Sino may sabi nun? Yung parang pwede natin sabihan dito sa OWA? Cheryl po. Cheryl? O basta Cheryl, ang kausap niyo doon. Okay, nasa linya ngayon si Ma'am Josephine Tobia. Siya po ang head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Ma'am Josephine, good evening po. Si Alex Santos po. Yes, good evening, Mr. Santos. Opo, Ma'am Josephine, meron kami dudulog sa inyo po. Isa pong problema ng OFW na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Siya po may problema sa kanya pong mata at ang sabi ho ng boyfriend dito na si Alejandro na nasa studio po ngayon, ang sabi ho, kapag hindi daw ho ito nagagapan, maari daw ho siyang eventually do'y mabubulag po itong OFW nito at gusto niya pong umuwi. Anong pwede ho natin tulong ho dito, ma'am? Opo, actually natanggap ko na yung information tungkol dyan sa OFW. Pina-check na namin sa Riyadh na ito. So, we're waiting for the response from the Pope. At the same time, kukausapin na natin yung agency niya para mapauwi siya at mapacheck na rin ang mata niya. Habang nandoon siya at naghihintay ng kanyang repatriation. Ma'am Josephine, ang sabi nung ni Alejandro dito, kanila po nakausap ang MSL at ang advice daw sa kanila, magpakulong daw yung kanya pong girlfriend. Tama ba ho yung advice ng agency? Parang... Nako, syempre, alam mo naman yung mga agencies na yan, hindi ko maintindihan sino ba yung kausap nila na yan. We will take note of that at tatanungin natin bakit gano'n ang mga sagot. Kasi yan natin talagang hindi dapat sinasagot ng kanilang mga empleyado o kung sino mga tao dyan. Pero inyo pong na-check po, ma'am, si Lorena po ay dumaan po to sa tamang proseso nang siya po'y pumunta ng Riyadh, ma'am, no? Well, kung meron siyang agency katulad ng MML ba yan? MSL, ma'am. We will definitely dumaan yan sa proseso.
kahit naman hindi siya documented, you will still assist the worker. Okay. Siguro ma'am, we'll advise Alejandro dito po sa studio ngayon na siya po'y pwede pumunta ho sa inyo para mabigyan po natin advice at makausap po ang kinaukulan pong mga ahensya para po makapauwi na ho natin dito si Lorena, ma'am. Yes, please. So, pa-report na lang sa office namin by tomorrow. Okay. Ma'am Josephine, thank you so much po, ma'am. As always, thank you so much, ma'am. Okay. Si Ma'am Josephine Tobia po yan ng OWA. Okay, Alejandro, pwede ka sigurong pumunta. Samahan lang namin ng team namin ng Kilos Pronto. Okay? Opo, sir. Sige. Okay, dito naman tayo, Lex. At mga ka-KP, mga istorya ho to ng mga simpleng tao. Tingnan nyo lang ho kung medyo tumutugma rin yung mga karamdaman nila sa inyo. Kaya alam, magpatingin ho kayo sa doktor dahil hindi ho to medisina. No? Wag ho kayo mag-self-diagnose. Anyway, supplement ho to eh. Kapareho nitong si Filipina La Rosa, 52 years old. High blood, diabetes, kidney arthritis. Pag ikay talaga nagkaedad, eto ho, no? Mas maganda siguro galing na ho sa kanya. Siya ho mismo magsabi. Pakinggan na lang ho natin. Tandaan, hindi ho ito medisina. Ito ho'y supplement lang. Noong una po kasi, gumagamot na ako ng diabetic, tapos sa high blood. Pero ang creatinine ko po, alam ko rin na mataas. Yung doktor ko po, nirekomenda ako sa ibang doktor na sa kidney po. Gusto niya magpa-dialysis ako. Nanghihina po ako, tapos yung ayaw kong lumakad sa malayo, yung arthritis ko, kasi namamaga itong tuhod kong isa eh. Tapos yung paa ko namamaga, may saklay pa nga ako eh. Pag sinumpong itong tuhod ko, umiiyak-iyak talaga ako eh. Bumili na yung asawa ko ng herbal. Nung ilang bote ng nainom ko po, yun, lumakas ako. Nawala yung kirot, tsaka yung maga ng tuhod ko. Malakas na malakas. Kahit maghapon akong lumakad na hindi ako sasakay, nararamdaman kong pagod ako. Pero pagdating ko wala, parang wala. Bali wala yung pagod ko. Nakakapagtrabaho pa ako, dire-diretso nga eh. Magluto, maglinis, maglaba, dire-diretso yan. Yung sugar ko parang nilabel lang niya. Okay na po, masayang-masaya po. Masiglang-masigla yung katawan ko po. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Nagbabalik po ang Kilos Pronto. Panoorin po natin itong panawagan po ng isang ina tungkol po sa kanya pong nawawalang anak dyan po sa Dasmariñas City sa Cavite. Panoorin natin. Sino man po ang nakakuha kay Daniel, maawa naman po kayo sa akin. Kasi 2 taon, 3 buwan ko na po siyang hinahanap. Siyempre masakit din na anak ninyo kung sino may mahawak na hindi niyo sa uli. Sana makasauli naman po ang anak ko. Ayun, dito pong nawawala ho si Daniel Ramasta. Siya po ay 27 years old. Medyo mentally challenged po siya. Kung kayo po ay meron pong impormasyon, may tawagan lamang po ang contact number, si Ave Ramasta, sa numerong nakikita ninyo sa TV screen. Yun. Alright, dito naman tayo, Alex. Kanina, inumpisahan natin, sabi nga natin talaga, itong ROTC, importante, Alex, ano? Yes. Kaya kung may nakikita man, hindi sinasabi ni President Digong, yung kanyang mga nakikita na pinaghahanda tayo, pero ang pinakamaganda rito, Lex, ako, pabor ako maibalik yung ROTC, kahit nasa high school may CAT nung araw, yung Boy Scout na yan, the sense of patriotism dapat maituro ulit. Hindi yung mga pakalat-kalat yan, kapareho kanina, nakita mo motorsiklo. Ngayon, ito yung mga kasagutan ng iba, reaction nila. Pati rin, Ben, yung ROTC kasi, kaya natanggal ho yan. Dahil nahaluan po kasi ng anomalya yan. Kaya medyo tinigil ho at pinalitan po ng another program. Okay, si Raquel Pantaleon, sabi niya, I think it is merely being independent. Kasi the more naaasa tayo sa ibang bansa sa tulong militar, the more nagagamitin lang din nila ang Pilipinas sa ibang paraan. Like akutin ang mga natural resources natin. Sa lahat ng mga speeches ng Pangulo, wala tayong conflict sa ibang bansa. Payapa na ang bansa natin kung walang dilawan. Si Jonathan Dizon, wala na atang malasakit sa bayan ng karamihang kabataan. Well, sinabi niya. Yeah, si Daphne Lopez, sabi niya, puros pabebe, Dota at K-pop, alam ng mga kabataan yan. Kaya tama lang ibalik yan. Si Richard Daniel, correct. Dapat patriotism buhayin. Ang US tutulong pero may kapalit. Oo. Si James Santiago naman, maganda po yan dahil panigurado, mawala man ang mga kasulukuyan na nagtatanggol sa ating bansa, ay muli may sisibol na bagong pag-asa sa katauhan po ng mga bagong henerasyon. Alam mo, Lex, ako naniniwala sa mga kabataan ako minsan sa ibang bansa, kahit nasa US. Yeah. Yung mga bata ron, proud sila sa flag nila. Yes. Ginawagayway nila. Pagkatapos, yun yung sinasabing sense of patriotism, samantala dun sa ating Panatang Makabayan at saka yung... Sa Lupang Hinirang. Lupang Hinirang natin. Kaya ako naniniwala, walang masama. Ako, Lex, dumaan ako ng ROTC. Ikaw? Ako, dumaan rin. CAT, yung high school. Boy Scout din ako. Yung CAT, Alpha Company Commander ako. Nakita mo yun? Ha? Kaya itong mga, sabi mo, pabebe, mga nagmumotor-motor lang, mga keengkoy na. Huwag ka! Boy Scout! Ayan! Scout Citizen Award dito. Scout Citizen Award. Kita mo, Joseph. Papakita ko sa inyo isang araw, medalya ko sa Boy Scout. Ito lang si Bren na hindi. Cub Scout lang eh. Oy, nanonood nga pala si Julius Disamburon ng PTV4. Reporter natin. Matikas na reporter yan. Okay. Well, patuloy na tutukan ang Kilos Pronto, mga KP. At syempre, kung gusto nyo magsumbong, open na open po ang Kilos Pronto. May kakampi na kayo dito. See you tomorrow. Kay higit sa sumbungan, investigahan at balitan, dapat Kilos Pronto!